Past 4 AM, dumating kami sa Incheon International Airport and ito yung airport nila, napakaganda ng mga LED displays. Actually, hindi ito yung usual na dinadaanan namin before nung mga unang punta namin sa Korea. Siguro dahil Jeju Air yung sinakyan ko ngayon, kaya iba yung way na dinadaanan namin. Ito nga pala yung arrival hall. Dito usually kinukuha yung mga nabook nyo na SIM cards. Ito, going to IREX kasi nagbook ako ng IREX ticket via Klook from Incheon International Airport to Seoul Station kasi mas mura siya and mas convenient. Mas mabilis din yung biyahe. Especially kapag magsistay kayo around Seoul Station or around dun sa line na yon, which is yung blue line like Myeongdong, napakadali lang. Since maaga pa at hindi pa pwedeng mag-check-in, syempre, dire-diretso na tayo sa pamamasyal today. And for today, I am going to visit Suwon. And this will mark as my day 1 here in Seoul, Korea, visiting the Suwon. So, ito yung Suwon Station. And syempre, bibisitahin natin yung Hwasong Fortress. So, ito, as you can see, medyo maaraw siya, pero in terms of temperature, malamig naman. So, masarap pa rin maglakad-lakad kahit maaraw. Though, be careful lang kasi baka yung kala nyong sobrang lamig, pag uwi nyo, mangingitim na kayo. So, just make sure na you still apply sunblocks para maprotektahan yung skin nyo. Naglakad-lakad lang talaga ako within the area. So, ayan, kung makikita nyo, walkable kasi siya. At saka, hindi rin ganun karami yung transportation options. Though may mga bus, pero syempre, hahanapin nyo pa yung bus station para makalipad kayo from one place to another. Pero kung lalakarin nyo naman siya, as in dugtong-dugtong lang siya. Medyo mapapagod nga lang kayo. Just be prepared lang. Make sure na you wear comfortable shoes kasi sobrang lakad talaga siya. And, ayun, so basically, naglakad lang talaga ako na masyal, inikot-ikot ko to, and dito actually, madadaanan pa nga dito yung isa sa mga filming locations ng My Beloved Summer, I guess. Ito yun. Dito lang siya sa area na yun. So, pag nilakad nyo siya dire-diretso, makikita nyo na siya from above. So, pwede kayong bumaba para mas malapitan siya if you want to take some pictures. Pero hindi ko na siya ginawa kasi medyo nakakapagod na rin kasing mag-akyat baba. And, ayun, naglibot-libot lang talaga ako basically around Hwasong area. Pinuntahan ko yung iba't ibang area ng fortress. And ito, nakarating ako sa isang palace at naabutan ko tong show na to. It's actually for free. Medyo maraming tao dito, more on mga students. I think meron silang field trip. And masaya rin naman to experience it. Itong parang, I'm not sure kung anong klaseng show to. But it's free. I think ang may bayad lang is kapag kapapasok kayo dun sa palace. Which is hindi ko na ginawa kasi medyo nagugutom na ako, inaantok na rin ako dahil sobrang early ng flight ko kanina. And since nasa Suwon na rin ako, hindi ko na pinalampas yung pagkakataon na bisitahin itong newly opened Starfield Library sa Suwon. And after nun, nag-lunch lang ako actually sa Seoul Station na to. Super late lunch na. And then, pumunta na ako sa Myeongdong para mag-check-in dun sa hostel na pinagbukan ko. So, I actually booked a dormitory room since I'll be staying for 3 nights only. And dito, ganito yung itsura ng dorm room ko. So, single bed lang siya. Pero, enough space naman para makatulog yung isang tao. Meron din parang table dito na pwede mong paglagyan ng mga gamit mo. Actually, comfortable naman siya. Tapos pumunta na ako sa Myeongdong Street para magpapalit ng pera. And of course, dito tayo sa Myeongdong. Tapos nakita ko tong Compose Coffee na ini-endorse ni V ng BTS. So, bumili na rin tayo. It's our day 2 here in Korea. And ito yung complimentary breakfast namin sa hostel. So, before ako pumunta sa itinerary ko today, umakyat muna ako sa rooftop ng hostel na tinutuluyan ko. And as you can see, kita yung Namsan Tower dito sa rooftop nila. So, nag-relax lang ako saglit dito. Napakaganda talaga ng view. And syempre, feet check muna bago tayo umalis. So, ito, I arrive at Incheon Station. So, itatry ko yung C-train nila. Yung pamasahe nga pala dito is 8,000 won. Round trip na yon, meaning you can drop off 2 times. Pwede kayong bumaba anywhere sa mga stations nila. So, it's up to you kung ano yung plan nyo for the day.
Medyo maulan nga pala nung araw na to. So, ayan. Ito yung isa sa mga Guinness World Record as the largest mural in the world. Nakikita nyo yan dito sa Incheon. Medyo malabo nga lang siya. Pasensya na kasi nga umuulan. So, hindi masyadong maganda yung video na nakuha ko. Pero masaya pa rin naman sa feeling kahit na umuulan ngayong araw na to. Actually, kung gusto nyo ng ibang view nitong mural na to, pagbalik nyo, dun sa pinaka first station, makita nyo pa rin naman siya. Though it's a different view, pero same pa rin naman. Sobrang ganda. So ito, approaching na ulit yung C3 na sinasakyan ko, going to the next station. So I think ito ata yung malapit dun sa parang amusement park. Dito nyo na rin makikita yung, kumbaga, iconic na Incheon. Dito nagpapapicture yung mga tourists. Actually, magpipicture din ako dyan later, bababa ako. So, ito yung station na binabaan ko. I forgot kung anong station to, pero maraming bumaba dito. Tapos yan, naglakad-lakad lang nga ako para puntahan yung kaninang nakita natin na Incheon na parang signage. Kasi nga, plan ko magpa-picture doon. Isa yun sa mga pinaka-goal ko. Kaya ako pumunta dito sa Incheon is para makapag-take ng photo doon sa iconic spot na yon. So, ito na yung parang pinaka-seaside nila. So, as you can see, ayan, may video na ako. Yehey! Actually, medyo mahirap pag-picture pag mag-isa ka lang. Pero, syempre, para-paraan tayo. After yan, medyo nagutom na ako. Kaya, nung nakita ko tong street food na to, dito ka na piniling kumain. So, kumain ako ng fish cake at saka yung parang tteokbokki with sausage nila, which is napakasarap. And then, after nun, sumakay na ako ulit sa train, pabalik dun sa pinaka first station. So, ito yung sinasabi ko kanina na another view ng mural. Ito, medyo tumila-tila na yung ulan, kaya medyo maganda-ganda na yung kuha. And ito yung next itinerary ko is to go to the Chinatown. Sobrang katapat lang to ng Incheon Station, so hindi siya mahirap hanapin. Naglakad-lakad lang ako actually dito, medyo maulan kasi. At ito yung hagdan paakyat dun sa park. So, I actually decided to climb up the stairs para i-check kung ano yung meron doon. And ito, yan, konti na lang malapit na sa park. Dito ko actually nakita yung last hurrah ng sakura or cherry blossoms. May mga puno pa na mangilan-ngilan. So, nakapagpa-picture ako kahit papano. Kahit na late April na, meron pa rin ako naabutan. Buti na lang, umakyat ako dito kahit mataas. At ito, babalik na ako sa Seoul Station. Again, katapat lang ng Chinatown yung Incheon Station. So, napakadaling mag-visit dito. Though it's an hour train ride, sobrang mabilis lang talaga. Bumalik lang ako dun sa Line Friend Store sa Myeongdong nung kinagabihan kasi nga maulan. So, ito, dito lang ako nag-ikot-ikot para tapusin yung araw ko for the day. Then, on to the next day. It's my third day here in Korea and today is Sunday. So, nag-decide ako na bumisita muna sa Myeongdong Cathedral before akong pumunta sa itinerary ko for the day, which is yung Eunpyeong Hanok Village. So, umikot lang ako dito pero hindi na ako pumasok kasi ala na rin akong time. So, ito, like 40 minutes train ride plus bus ride. Makakarating ka na sa Eunpyeong Hanok Village. And guys, it's worth visiting. Hindi siya ganun kalayo from Seoul, pero napakaganda. Sobrang tahimik. If gusto nyong pumunta sa traditional Hanok houses here in Korea and ayaw nyo ng masyadong maraming crowd, you should visit Eunpyeong Hanok Village. Sobrang tahimik. Today is a Sunday, pero as you can see, wala masyadong tao. Actually, karamihan lang ng mga nakita ko dito are those ajushis and ajumas na mag-hike kasi I think merong hiking trail. Actually, pumunta ako dun sa parang pinaka-starting point pero I decided na bumalik na lang kasi sakit na ng paa ko. And then, take my breakfast dito sa traditional CU, yung convenience store, and then decided to go back to Seoul to this time explore Insadong Street. Pumunta ako sa Samshigil. So, para siyang small na, mall, I think. Wala naman masyadong ganap dito, but if you're into arts and crafts, this is a best place for you to visit. Going to Insadong, nadaanan ko tong pop-up store ng Skippy. So, syempre, pumasok tayo para i-check kung ano yung makikita or kung ano yung meron doon. Then, after nun, ayun, naglakad lang ako doon sa Insadong. Actually, hindi ako masyadong nag-ikot kasi sobrang daming tao at saka more on cafes and restaurant lang din naman. At syempre, hindi natin tatapusin yung araw na hindi tayo babalik sa Line Store.
It's my 4th and last day here in Korea, and since 8 p.m. pa yung flight ko, I decided to visit this K-drama filming location na sobrang lapit lang dun sa hostel na pinagsistayan ko. Ito yung bahay ni Ho Joon-jae or ni Lee Min-ho sa Legend of the Blue Sea. Tapos sumakay na ako ng airport limousine bus going to Incheon International Airport. So 17,000 won yung pamasahe from Myeongdong. And mga around an hour siguro yung biyahe. Ito free activity na pwede nyong gawin dun sa Incheon International Airport. So you should try this. See you again in my next trip. Thank you!